Sunod-sunod ang naging operasyon ng mga otoridad sa mga pogo nitong nakarang araw. Isa na nga bang banta sa seguridad ng bansa ang mga pogo? Alamin natin ang punto de vista dyan ni Professor Antonio Contreras. Professor. Maraming salamat, Dayan. Sabi nga ni Senator Risa Hontiveros, matapos nagkaroon ng executive session ang kanyang komite, ay panahon na para ideklarang threat sa national security ang mga pogo. Dahil ito sa mga marami nang napapabalitang mga aligasyon ng kriminalidad na nangyayari sa loob ng pogo. Hindi lamang yung paglabag sa karapatan ng mga manggagawa nito, nagiging pugad di umon ito ng human trafficking, nagiging pugad ng mga scams, mga illegal surveillance, at maging sa mga espionage, yung mga pag-titik-tik sa ating mga facilities. At lumalabas na dahil ito nga ay pinapatakbo ng mga dayuhan, lalo na sa China, galing sa China, ay nagiging banta ito sa ating kasiguruhan bilang isang bansa. May mga panukala din na nakahain na sa Kongreso para gawin ng illegal ang mga pogo. Ito ay napapanahong pag-aralan. At pag-aralan din natin kung tama talagang kailang ideklara silang national security threat. Bagamat ito ay isang delikadong usapin. Sapagkat ang kailangang suriin dito, ano magiging basehan ng polisiya. Kasi pag ang presidente ang magdeklara ng isang bagay, isang national security threat, then every pogo is a national security threat. The mere idea of a pogo is a national security threat. At maaaring totoo yun. Pero ayaw naman natin na kumilos ang ating Pangulo nang hindi sinusuportahan ng batas. Anong batas ang gagamitin? Anong basihang legal? Bagamat nagpalabas na ng National Security Policy, yung EO 37, na naglalayong magkaroon ng gabay ang ating pamahalaan tungkol sa anong pulisiya nito sa ating kasiguruhan mo from 2023 to 2028. Kailang himayin natin. Gagamitin ba natin ang anti-terrorism law para maging basihan, para ideklarang kaaway ng bayan ang mga pogo? Ano ang probisyon sa saligang batas? Ano ang mga giya natin? Kasi ayaw naman nating magkaroon tayo ng isang sitwasyon na dahil gusto nating protektahan ang ating interes, ay baka naman meron tayong malabag, meron tayong guhit na makros. Kasi baka may halin tulad natin ito sa red tagging, may halin tulad natin ito doon sa paglabag ng karapatan naman ng mga tao na porket sila ay ganito, ilalagay mo sila, kaaway na sila ng bayan. Hindi ba tinututulan natin yan kasama din ni Senator Risa Hontiveros? So hindi ko dinidepensa ng pogo. Nasa kamay nga ng Kongreso sa totoo lang ang solusyon dyan. Kung gusto nyo talagang gawin siyang illegal, ay deklaran yung illegal sa pamamagitan ng batas. Pero kapag ang executive branch ang kikilos, kailangan ang executive branch naaayon sa batas ang pagkilos. Hindi pwedeng ang executive branch ang gumawa ng batas. Ang presidente at lahat ng sangay ng ehekutibo ay tumatalim na lamang sa ating saligang batas at sa mga batas na ginawa ng Kongreso. So yun lamang ang aking pananaw dito na parang dapat himayin natin, pag-aralan natin ng sitwasyon. Pero ibinabalik ko ang bola sa Kongreso, kay Senator Risa, sa kanyang makasama sa Senado, sa House. Madali na natin ang pagpasa ng pogo law o i-criminalize na yan. Sapagkat ang Kongreso naman ay may karapatan at kapangyarihang gumawa ng batas. Ang executive branch, tali ang kamay niyan kung ano lamang ang nasa batas yun ang pwedeng gawin yan. Napakadaling sabihin na magdeklara ng national security threat ng isang gawain. However, what is the legal basis of that? That is the problem. So, yun ang pag-aralan. Kasi inuulit ko, hindi po natin dinidepensa ng pogo, pero at the same time, maging maingat tayo sa ating pagkilos kasi ayaw naman natin gumawa ng isang bagay na kung saan gusto nating solusyonan ng isang problema, pero magkakaroon naman tayo ng problema at lalabagin naman natin ang ating mga batas. So, yun lamang po aking punto de vista ngayong araw na to. Maraming salamat, Dayan, at balik sa inyo dyan sa studio. At maraming salamat din po, Professor Contreras.